Well, gaya ng sinabi ko, illegal yung mandamento de aresto ng inisyu ng ICC. Kasi walang jurisdiction ang ICC sa atin. Hindi na tayo miyembro. Ngayon, yung ginamit nilang Interpol, mali rin yun. Kasi yung Interpol, ang mandato lang noon, ayusin at ipaalam sa mga bansang miyembro kung nasaan yung hinahanap nila. Hindi sila po pwedeng mag-aresto. Ang nag-aresto ay yung mga PNP natin, hindi sila. So sir, anong implication na mismong yung PNP ang kumilos para... Ang PNP hindi makakakilos kung walang utos ang pinakamataas. Kaya sinasabi ko, ang tungkulin ng isang presidente ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ng bayan. Ang ginawa niya ngayon, ang ginawa ng gobyerno ngayon, ay pinagkanulo ang soberentiya ng ating bansa at tinutulungan pa ang dayuhan upang sirain, labagin ang ating saligang batas. Hindi dapat tayo pumapayag dito. Kaya napaka-unpatriotic ang ginagawa ng gobyerno ito. At kung si Pangulong Marcos Jr. ang nag-utos nito, abay mananagot siya sapagkat impeachable ground ang kanyang ginawa. Sapagkat pinagtaksilan niya ang sumpang ginawa niya bilang presidente ng bansa na pangalagaan at ipagtanggol ang interes ng bansa at ng ating kasarinlan. Pag isinuko mo kasi ang isang Pilipino batay sa isang mandamento de aresto ng isang dayuhan na wala naman jurisdiction, isinusuko mo ang kasarinlan at territorial integrity ng bansa. At yan ay culpable violation of the Constitution. Ito lang pag-deprive mo ng mga abogado. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, 2 linggo na nakakaraan, na mukhang tayo ay patungo sa diktadorya. Ano man patungo, eto na yon. Nandito na tayo. Kaya, gaya ng sinabi ng isang mamamayan, voluntary siya nagpunta rito at nag-aantay siya na manawagan daw para maglabasan ng tao. Palagay ko kahit na hindi ka manawagan, magsisimula ng maglabasan ng tao. At ang tinatakot ko ay magkakaroon na naman tayo ng pagbabago ng gobyerno dito sa ating bansa. At yan na naman ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi na umunlad. Palagi tayong pabalik sa bokya o sa zero.